Welcome sa GD2 na course. And this course is all about 3D game development. So we will going to use Unity game engine to create our 3D game. So the game that we're going to create is a tower defense. So for sure, alam nyo na paano gumamit ng Unity because tapos na kayo sa GD1. So open natin yung Unity natin, yung Unity Hub, and gawa tayo ng ah, project ito. So dito tayo sa Unity 6.0, Unity 6000.0.6 LTS. Okay. So ayan. Tapos ito yung template na gagamitin natin, which is 3D built-in render pipeline. So built-in ha. So let's name it GD2 Tower Defense Tutorial. Okay. Oops, already exist na pala. So lagyan na lang natin ng dash. Ayan. Okay. Tapos set nyo kung saan na location. Then create na natin. So wait nyo na lang. Ito. Ayan. So wait natin yan. Okay, after ma-create ng project, lalabas yung Unity na editor. So ganito yung mukha ng Unity editor ninyo. So ibahin natin yung tawag nito, yung layout ng editor natin. So merong mga options dito, like for example, ito, ayan. Pero mas gusto ko yung ganito, yung hierarchy natin is nandito. Tapos yung scene is dito. And then the project dito siya. Ayan. Tapos yung console, baka hindi nyo alam kung saan yan. So close ko na lang muna yan. Dito yan sa window, general, tapos console. Ayan. Then drag nyo na lang dito yan. Ayun. So lagay nyo yan. Tapos ito yung inspector, the hierarchy, the scene, the game, the project. Tapos dito yung console, yung mga logs. So gusto then slide nyo ito sa minimum na value dito. Okay. Then punta tayo dito sa window. Then package manager. Tapos dito tayo sa Unity registry. Tapos sa Unity registry natin, search natin si AI navigation. Ayan, install natin yan. Okay, after nyo ma-install, close nyo muna yan. Tapos start na tayo dito sa ating hierarchy. So yung gagawin natin is a tower defense, 'di ba? So meron yung mga block of nodes. So we're going to create a 3D object using this cube. Pero nga pala, empty na lang muna. Tapos reset natin yung transform, or pwede mo i-type ng 00 sa position sa XYZ. Then after nyan, rename it to node. Node. After nyo ma-rename ng node, yan, nandito yan. Tapos delete nyo na lang yan. Then right click si node, create tayo ng 3D object, tapos cube. Ayan. So pag okay na, create na,
resize natin to 4. 4. Yun. So, bali ganyan siya kalaki na. Tapos, yung box collider, remove natin yan. Dito natin yan ilagay sa node. So, box collider na, ayan, collider. Tapos, ang size niya is same size ng cube. So, ayan. So, 4, 4, 4. So, kung i-click nyo ito, so makikita nyo, same na yung size ng collider natin sa cube. So, bali kasi, si cube, ito yung bali, yung body niya or yung mesh. Kasi, yung mesh, nandito yung mesh, diba? Ayan. So, ito naman, dito tayo maglagay ng mga components. Dito. Then, next is multiply natin itong mga nodes. So, bago natin gawin yan, create muna tayo ng folder. Tapos name it to prefabs. So, and then, open natin ha. Pag open nyo yan, drag nyo si node. Then, itong node na sa hierarchy, magiging blue na yan. So, ano ba yung prefab? So, yung prefab is same yan na game object. Which is, instead na nandito siya sa hierarchy mo, yung original na game object niya is nasa project mo. So, kahit i-delete ko pa ito, i-delete ko pa yan. So, pag once na i-drag ko itong node na dito galing sa ating prefab na project, then, ayan, nandun pa rin yan. Pati yung mesh niya, ayan. So it means, once meron tayong i-edit dito sa prefab na ito, na game object na ito, updated yung mga nodes niya. Like for example wait lang, ayusin na muna natin. Like for example, itong node na ito, meron, yan, duplicate natin yan ha. Example yan. So, example lang yan siya. Alitan nga natin. Ayan. So, itong node 1 na ito, clone na yan. Si node at si node 1, clone yan sa game object na nasa project files natin. So, like for example, si node na ito, si node 1, lagyan ko yan na siya ng for example, dito pala. For example, dito, double click nyo yan. So, pag na-open na yan, ayan. So, tapos, remember ha, dito sa scene, itong dalawang node na ito is same sila ng components, mga properties, mga children na object. Then, open nyo si node na nasa project na file. And then, mag-add tayo ng component like object, like for example 3D object na sphere, and then patong natin yan dito. Tapos siguro lakihan natin ng by 2. Ayan, patong natin yan, and then automatic yan na save. Then pag close mo dito, pagbalik mo sa sample scene mo, ayun, meron ng mga sphere yung mga cubes natin dito. So, once na pag nag-drag na naman ako ulit dito, ayan. So, every time pag may, instead na gawa ka ng isa-isang cube dito, or like for example, create ka ng sample object, and then mag-add ka ng 3D object dyan na cube. Tapos, let's make it to 5. Then, ayan. So, ganyan. So, like for example, ganyan. And then,
Duplicate mo pa yan. Then instead na pag lagi ka mag-duplicate ng ganyan, tapos itong sample object may ineva ka, like for example, nag-add ka ng another 3D object para sa capsule. So ayan. Then so kung ganyan, isa-isahin mo pa, mag-add ka pa ng another capsule dito, 'di ba? So mag-add ka pa ng capsule diyan. Add ka dito, paste mo naman dito. Ayan. So ubos oras natin 'yan. So kaya much better gawin na lang nating prefab. So isa lang yung edit natin, then the rest is updated na. So bakit kaya ganito? Kasi ito yung itong cube na ito, ito yung parang ground, while si sphere naman ito yung parang yung tower na saan nagsushoot yung tower, yung gun. Ayan, nagsushoot siya pag may enemy, ganyan. So titira yan. So, parang ganyan. So kaya may ginawa tayo ganyan. So ngayon okay, delete natin yan, delete. Tapos gawa na tayo ng marami. So gusto ko i-update. I-remove ko tong sphere, ayaw ko niyan. So ayun, wala na yung sphere, 'di ba? So okay, let's start na sa ating path ng ating map sa tower defense. So that would be next video.